Eto mga sangkay, itong si Magalong ngayon ay nagsalita na at mukhang may nilaglag. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Ito, pag-usapan lamang po natin itong si Mayor Magalong. Na ngayon, na ano nga mga sangkay, na issue, na sinasabi na isa daw po siya sa promotor tungkol po dito sa mga nag-uudyok ng kaguluhan sa bansa, kagaya po ng pag-aaklas ng militar. Pero ito, nilinaw niya mga sangkay. At dito, mayroon po siyang inilaglag. No? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.57 million subscribers na mga sangkay. Kaya naman, ano pang inintay nyo? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto kasi ang nangyari. Guys, nagsalita na po itong si... nagsalita na nga po mga sangkay, itong si Magalong. At ito po yung kanyang pasabog tungkol po sa sinasabing involvement niya tungkol sa pinaplanong kudita ng mga sundalo laban po kay PBBM. Mayor Benji, noong September 21, narinig natin yung boses ng taong bayan against corruption. And during the course of this movement, meron din pong mga naglutangang, destabilization, coup plot, and even a civilian military junta. Once and for all, Mayor Benji, are you aware of this moves, and were you even asked to be part of them? Una-una, bago ito sagutin, Tristan, klaruhin ko lang, nandun ako noong September 21. Nagpaalam din ako kay Presidente through Secretary Vince Dizon because I was part of ICI. Nagpaalam din ako kay Chairman Reyes. Pinayagan nila ako to join. No. Nababalitaan ko, but I never attended any meeting. I never spoke to anyone about that. Kaya nagulat ako nga, bigla na lang ako idinadamay dyan. Una-una, lagi na lang ako nagsasalita pagdating sa mga ganyan, about taking over extra-legal or extra-legal actions, mga katulad yan. I don't approve of it. I don't approve of it. So it's not a valid solution? Kasi nangyari na sa amin yan eh. Yeah. Nangyari na sa amin yan. 2000, nakulong na ako dyan for rebellion eh. Diba? At nakita ko yung implication yan kung paano naghirap yung mga sundalo natin, mga pulis natin, lalo na nung nawalan ng trabaho. At then, hindi rin shaky din yung some people in upper leadership. Kaya ako dinidiscourage. Kung if there's any activism, social activism na gagawin, it should be done within the confines of the law. At lagi kong binabanggit yan sa aking mga speeches. Okay. So yun ang pasabog ni Mayor Magalong, no? Na against nga daw po siya dito, mga sangkay, sa pag-aaklas ng mga kasundaluhan laban po sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. At pinaliwanag po niya dito, mga sangkay, na hindi maganda ang epekto nito. Sa madaling sabi, nilaglag niya po dito yung mga DDS na nagpapakalat niyan, mga sangkay, at umaasa na itong si Magalong magiging kaisa nila. No? So, klinaro po ni Magalong. Ulitin natin, mga sangkay, para mas maintindihan natin. Mayor Benji, noong September 21, narinig natin yung boses ng taong bayan against corruption. And during the course of this movement, meron din pong mga naglutangang, destabilization, coup plot, and even a civilian military junta. Once and for all, Mayor Benji, are you aware of this moves, and were you even asked to be part of them? Una-una, bago ito sagutin, yung tanong magiging kabahagi o naging kabahagi ka ba nitong plano na pagpapabagsak sa Pangulo na gamit itong pwersa ng militar? Tristan, klaruhin ko lang, nandun ako noong September 21. Nagpaalam din ako kay Presidente
through Secretary Vince Dizon because I was part of ICI. Okay. Nagpaalam din ako kay Chairman Reyes. So ito mga sangkay, 'di ba? Nakita nga po siya doon sa nung September 21, nakita po siya sa kalsada na kaisa sa mga nananawagan na laban po dito sa korupsyon. Hindi pala siya napunta doon nang wala-wala lang. Nagpaalam din po siya sa presidente ng Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. So yun po ang nangyari. Hindi po siya pumunta daw doon na parang nan-trip lang. Ayon po sa kanya, mga sangkay, na wala pong paalam. Pinayagan nila ako Pinayagan po siya nila PBBM. to join. No. Nababalitaan ko, but I never attended any meeting. Ayan na, tinuldo ka ng mga sangkay. I never attended in any meeting. So hindi daw po siya umattend ng kahit na anong meeting kasi nababalita nga po na si Mayor Benji Magalong kabilang doon sa mga nagpaplano di umano ng destabilisasyon laban po sa presidente natin. I never spoke to anyone. So ayan mga sangkay, I never spoke to anyone. I don't know kung paniniwalaan niyo yan mga sangkay, pero ito po yung galing po sa kanya mismo. Hindi daw po siya nagsalita sa kahit na sino na nananawagan tungkol po dyan. I'm sure naman kung mayroon nakakaalam na nandun siya, malamang sa malamang, magre-reklamo at sasabihin, sinungaling ka, Benji Magalong! Nandito kami nung pumunta ka. Diba? Pero dito, klinaro niya About that. Kaya nagulat ako nga, bigla na lang ako idinadamay dyan. So wala siyang plano. So hindi siya kabilang sa mga panawagan nitong mga DDS na mag-aklas yung sandatahan ng Republika ng Pilipinas laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw na sinusupla dito ni Magalong itong mga gustong mangyari ng mga DDS, mga sangkay. Unang-una, lagi na lang ako nagsasalita pagdating sa mga ganyan, no? About taking over extra-legal or extra-legal actions, mga katulad yan. I don't approve of it. I don't approve of it. Sabi po niya mga sangkay. Hindi daw po siya nag-aaproba ng mga ganyang klaseng kilusan. So malinaw, mga sangkay, na hindi po pinapayagan ng mayor na ito yung mga ganyang klaseng trabaho o ganyang klaseng plano. Mga sangkay, malinaw na ang gusto ni Mayor Benji Magalong ay hindi po yung trip nitong mga DDS na mag-aklas ang mga militar laban po sa presidente ng Pilipinas. I don't approve of it. So it's not a valid Kasi solution. nangyari na sa amin yan Yeah. Nangyari na sa amin yan. 2000, nakulong na ako dyan for rebellion Di ba? At nakita ko yung implication niyan kung paano naghirap yung mga sundalo natin, pulis natin, lalo na nung nawalan ng trabaho. At then, hindi rin shaky din yung some people in upper leadership. Kaya ako dinidiscourage. Kung if there's any activism, social activism na gagawin, it should be done within the confines of the law. At lagi kong binabanggit yan sa aking mga speeches. Okay, ang ganda ng sinabi po niya dito. I know, may mga kaibigan tayong hindi approve, hindi pabor sa kanyang sinabi. Pero mas maganda, ang nilinaw po ni Mayor Benji Magalong. Ako, mga sangkaya, very vocal ako kapag meron po siyang sinabing hindi maganda. Pag sa tingin ko, medyo hindi tama yun kailangan kong magsalita. Pero at this time, mga sangkay, maganda at nilinaw po ng ating butihing mayor ng Baguio City na hindi daw siya kabilang sa mga nagpaplano na gumawa ng ganyang klaseng kaguluhan at hindi po siya pabor kasi nakita niya yung epekto, no? Maraming mawawalan daw ng trabaho, maraming yung ekonomiya ng Pilipinas babagsak imbis na medyo kahit papaano ayos tayo, biglang yung inflation yan imbis na kahit papaano stable, biglang babagsak yan. So ito yung paliwanag ni Magalong na hindi po siya pabor sa ganitong klaseng uri ng plano laban sa presidente. O ngayon, malinaw na sa katanungan na si Mayor Magalong nga ba ay gustong pabagsakin ng gobyerno kasama po yung mga militar at iba pang mga puwersa ng ating bansa
Ayon po sa kanya, hindi po siya pabor sa ganyan. O ayan, malinaw na po mga sanggay, no? At naway maging klaro na po ito sa ating lahat. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.